Hello there mga kabrad, magandang araw sa inyo. Ngayong araw na to ay tatalakayin natin ang huling interview kay Sara Duterte. Nung kawawa naman tong si Sara, naawa na ako kaya ginawan ko na siya ng video. Alam nyo, nung mga nakaraang araw, parang na-antipatikuhan ako sa kanya, pero ngayon naawa na ako, parang napapalagay na yung loob ko sa kanya. Palagay ko mananalo talagang mananalo talagang presidente to. No, kaya lang dapat iwas-iwasan niya yung pagre-react ng mga sobra-sobra. Dapat tahimik na lang siya kung ano man ang gawin sa kanya. Tumahimik muna siya. Huwag siyang lalaban muna. So ngayon ay gagawa natin ng reaksyon ang interview ni Sara. Ito nakaraan lang, no, tungkol sa kanyang chief of staff na pinalilipat sa correctional, no, correction institution for women. Kasi nga andun nakakulong yung si Atty. Lopez sa kamera, ay binabantayan niya. Sutil naman tong mga congressman, habang binabantayan, gusto nilang ipalipat si Sara habang binabantayan. Hindi na lang nila hayaan na bantayan ni Sara. Doon naman si Sara nag-i-stay sa opisina ng kapatid niya, ni Pulong. Hindi na lang, nahayaan na lang nila sanang ganun. Kaso, ginawan pa nila ng fly-by-night decision na kuno-kuno, gumawa sila, nagkaroon sila ng Zoom meeting para ilipat bigla si Atty. Lopez, yung OBP ni Sara, sa correction institution for women. Tignan nyo kung paano ang paniniil na ginagawa nila kay Sara. Nakakaawa na po si Sara. Sana ay wag na lang sana siyang mag-react. Pero Sara, talagang nasa sayo ang puso ng bayan talaga. Huwag kang masyadong mag-react, hayaan mo lang. Kasi sisirain ka nila Sisirain ka ng mga yan, Sara. Gagawa sila ng paraan para yung magmukha kang katawa-tawa sa publiko, para yung mga ibang tao ay huwag ka nang iboto. Pero ang nangyayari, naawa na yung tao sa'yo. Kaya imbis na hindi ka nila iboto, ay iboboto ka na nila. No? Kaya mananalo po itong si Sara sa tingin ko lang. Kasi sa ginagawa nilang panghihiya kay Sara, yung ganyan, para nilang tinatarantado, nila talaga. Winawalang hiya nila si Sara Duterte. Kawawa na nga po yung tao. So ito mga kabrad, ang pinaka-latest na interview kay Sara Duterte tungkol sa pagpapalipat ng kanyang chief of staff sa Correction Institute for Women. Ayan, biglang-bigla, wala namang hearing, wala namang meeting nung araw na yon, Biyernes. So tunghayan po natin, ito na po mga kabrad. Okay. Yes, sinabi ko na yan noong press con ko, di ba? Don't recognize anybody above me. Lagi nilang sinasabi disrespectful kami. Di ba? Sila yung disrespectful sa opisina ng Vice President. Kung ano yung ginagawa nila sa amin, yun lang din yung ginagawa namin sa kanila. Diba? Nagagawa ko yun. Kasi Vice President ako. Pero isipin nyo, yung ordinaryong mamamayan. Magagawa ba nila yon? Hindi. Tumatahimik na lang, tumitiklop na lang.
Lum Look at Secretary Harry Roque. Yeah. Ayaw umalis noon sa bansa. Kasi yung mga anak niya maiiwanan. Pero look at him. Umalis na lang. But no. Hindi. Bastos sila. Oo mga kabrad, umalis na lang si Harry Roque para hindi na matawag sa Senado. Diba? Nag-flight na lang pumunta ng ibang bansa. Bastos din kami. Kasi ganito yan. Alam natin lahat, di ba? Sobrang kahayahay ang House of Representatives. Wala yan silang trabaho ng Friday. In fact, inaantay namin ang request, ang MR ni Attorney Lopez. Sorry, dalawa kasi kaming lawyers working here. Ako yung nasa loob na lawyer, nasa loob ng room, and then there's another lawyer outside of the room. So dalawa kami na nagtatrabaho. So yes. So alam namin na walang trabaho ang House of Representatives pag Friday. And then suddenly, kanina, yun na nga, sinabi niya kung anong nangyari dito na side. Tinawagan niya ako, sabi niya, you need to come because I need a lawyer. So pagdating ko dito, I told them I'm the... Ayun, yun po yung panahon na nakabantay siya kay Atty. Lopez. The lawyer. Pumasok ako. And then I read the order. And then while I was reading the first order, another order came in. And then, nakita ko doon sa order nila na parang by unanimous vote, parang ganyan. And then sa akin naman, parang paano kayo nag-meeting? Wala nga kayong trabaho pag Friday. Sobra kahayahay ninyo ng mga tao. Kaming lahat, sa Office of the Vice President, Monday to Friday ang mga trabaho namin. Sa ibang opisina, Monday to Friday. I'm not saying na bawal yan. But, alam mo yon, that is something that civil service should think about. May mga opisina ng gobyerno, 4 na araw lang pumapasok. Yung iba, 5 araw pumapasok. Nandyan sa daan, sa init, sa ulan, nandun sa bundok, naglalakad, tumatawid ng mga sapa, Monday to Friday, mga government employees. And then we have a... In fairness, no, oo nga, ang trabaho nila ay Lunes hanggang Huwebes lang. Bakit walang Biyernes? O kaya ay baka yung panahon lang na yun wala nung Biyernes. Ganyan talaga dyan sa House of Representatives. Hindi naman lagi may pasok dyan eh. Ano yan eh, kung kailan lang sila may pasok, minsan maraming araw ang wala silang pasok, no? Although pareho lang sila sometimes ng Senado, ay nakakalamang sila sa mga karaniwang mga manggagawa ng gobyerno, lalong-lalo na sa mga pulis. Ang pulis ay nagtatrabaho ng 24 oras, pero sila minsan wala silang trabaho, yung mga House of Representatives. Kaya nung panahon na yon ay walang pasok nung Biyernes na yon. Pero minsan naman dire-diretso naman siguro, in fairness, Monday through Friday. House of Representatives, Monday to Thursday lang ang trabaho. The civil service should rethink that. Ganyan. So anyway, wala sila. Wala silang trabaho. So hinahanap ko, where is this special doon sa order? Where is this special committee meeting that happened? Because they need the permission of the majority leader and the speaker. Kasi nga walang trabaho eh. So kailangan nila ng permission. Walang nakalagay doon. So how is that a legal order? Tapos nakalagay pa sa second order nila,
I violated security regulations when I visited. Before ako pumupunta dito, pinapa-clear ko yung oras ko. 11 to 1, 4 to 5. Anong security violations ang dinayolate ko dito sa loob? They allow other visitors to come in here. Pero ako, sinabihan ako kanina, hindi ka pwede bumisita dyan sa loob. Doon kayo sa visitor center. Ililipat namin. And then I said no. Sabi ko, sinabi ni Secretary Chua, through that lawyer, I think Attorney Agnes, I don't know if I remember the name correctly right now, na yes, she can visit subject to the guidelines of the detention center. And so anong ginawa ko mali? Basta na lang ba ganon? Sasabihin nyo, I violated security regulations? Ano yun? Wala naman ako dalawang baril. Nung sinabi sa akin na hindi ako pwede pumasok, nag-antay ako. Alam mo, binibigyan ko pa ng pasensya yan si Taas ba yan? Kanina eh. Ngayon hindi na. Nagsinungaling pa siya na I refused daw to leave last night when I did not even know na pinapaalis ako. Ang sinabi lang sa akin, papatayin ang kuryente. Which I said, okay lang. Kasi may flashlight naman ako. Hindi ko naman kailangan ng kuryente. Tapos kanina sa media, pinapalabas nila na I locked myself doon sa kwarto. Of course, nag-lock ako kasi natutulog na ako. Tapos, what? Bawal ako magstay sa opisina ni Congressman Pulong Duterte. Bakit? Is not that government property? I was allowed by the lawful. Ayun, kawawa talaga si BP Sara. No? Alam nyo, sa ganyang institusyon, hindi naman talaga pinapatay ang main switch. No, ang pinapatay lang yung mga ilaw ng mga opisina. Ganun lang yun kasi may mga nagtatrabaho din dyan eh. Kasi nandun si BP Sara, kaya intention nilang patayin ang main switch para hindi siya makapag-stay dun. Tignan nyo mga kabrad ang paninira nila, ang ataking ginagawa nila sa BP, no? Dati parang antipatiko na ako dito kay Sara, pero ngayon naawang-awa na talaga ako. Sabi ko nga noon, hindi ko na ibubuto to eh. Dahil nga kahit mali si Apollo Kibuloy, ay kinakampihan niya. So ayoko nang ganun. Dapat pag mali ang tao, wag mo nang kampihan, wag mo nang alalayan. Kasi dapat magdusa siya, dapat ay makamit niya ang batas. Ganun. Sila kasi kinakampihan nila. 'Di ba? Kaya ayoko dati, pero ngayon naawa na ako dito kay Sara sa ginagawa ng mga representante sa kanya. Occupant and possessor of that office to stay there, to assist a detainee who is inconsolable right now, na hindi mo na alam kung yung sakit niya sa likod is a heart attack o ano, kasi hindi nila pinapapasok yung doktor. 'Di ba? So yes, hinahanap ko kanina. Sabi ko, where is this permission from the speaker na meron kayong committee hearing kanina in the dead of the night to give an order na i-commit doon sa correctional facility? And where is the rule that says kapag may violation sa detention facility ay ililipat sa correctional facility? Ano yun? You make rules as you go along? Ano yun? Di ba dapat sa demokrasya, there's a rule of law? And then they make rules as they go along? Kung ano lang, whatever pleases the speaker?
get her out of the House of Representatives kasi hindi siya dapat nandiyan. Bakit? Pagmamayari niyo ba itong Up to now po ay wala tayong nakikita sa mga media na submitting nila tungkol sa pagpapalipat kay Atty. Lopez sa Correctional Institution for Women, di ba? Wala pa po tayong nakikita. Maaring niloloko lang nila si Sara. Di ba? Sabi-sabi lang nila yun. Wala namang naglalabas dyan sa media. compound na ito? And then sasabihin pa nila sa akin na there is a threat to my life inside the batasang pambansa? Why is there a threat to my life? This is the most secured facility because nandito lahat ng mga spoiled brat sa ating bansa. Tapos sasabihin pa nila, well, pabigat ka sa amin kasi kailangan namin dagdagan ang security mo. Bakit? Trabaho ba nila magbantay sa akin? Eh di ba trabaho ng DPSPG yon? Na may I just say? Binabawasan nila ng binabawasan araw-araw? Na as if this office is not the second highest office in this country? And only because Actually, wala pong threat sa buhay ni Sara. Kahit nasa kamera siya, ay nandun lang sa paligid ang mga alalay ni Sara. Yung mga VIP security niya, nakabantay yung mga yun, napakarami ng mga yun. Paano magkakaroon ng threat si Sara sa pangyayaring ganyan? O tignan nyo, talagang binabanatan lang talaga si Sara, no? Kasi yung utos na yan ay nanggagaling sa pinaka-head ng kamera. Yan, kalaban ni Sara yan. Yan talaga ang ang nagsumisira sa Pilipinas, yung head ng kamera na yan. No? Pinamimigay yung pera natin, yung pera pinamimigay, yung namang iba gustong gusto, yung iba ayaw naman. Ang inaano nila, ang kinakatwiran nila, dun daw sa mga may hirap, sa mga kulang-kulang yung sweldo, ibibigay nila. Pero kasi kaya gustong gusto ng mga representante yung head ng kamera ay makikinabang sila pag hinati-hati na yung bilyon-bilyon na yun na ipamimigay sa buong bansa. Kasi merong kickback ang mga representante ron. boss, umalis ako sa administration? Kailan ba nagsimula yung atake nila? Alalahanin nyo. Diba? After ako nag-resign sa DepEd? Kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year. After that meeting with the Makabayan Bloc and Martin Romualdez. They started destroying my name, pummeling me in the media with a multi-million PR campaign. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na kesyo taksil, kesyo korap, abusado, nyo. Actually, nag-start yan nung tinanggalan ng confidential fund. Si BP Sara, noong pa yan. Kasi ito nga si Martin Romualdez panggulo talaga. Dapat tinanggal na ni President Bongbong Marcos Ito naman si President Bongbong Marcos, parang walang alam talaga. Yung katulad ng sinasabi ni Sara na hindi marunong na presidente. Hindi niya, swetuhin yung mga tao niya. Di ba sinabi niya unity?
Eh bakit binabanatan nila si Sara? Diba? Noon pa yon, akala ni Sara nung saka siya binanatan nung nag-resign siya bilang DEC secretary, no, ng DepEd secretary. Pero yung pa yun noon pa, nung humihingi siya ng mga confidential fund para sa Office of the Vice President and sa Department of Education. Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto itong ginagawa ko eh. Hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, 2 businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. Ayun, binanggit ni Sara, no? Si Joel Chua, no? Na kailangan daw ng pera. Nagsusorry. Kailangan nilang i-back up si House Speaker Martin Romualdez. Kasi nga, dun sa mga AKAP program na yan, kasi siya ang nagbibigay ng maraming pera para magkapera tong mga kasi nusuportahan nila ng gusto si Romualdez. Dapat matanggal na yan kasi yan talaga ang ang nag-uubos ng kaban ng bayan no, mga kababayan. Talagang ibuksan ninyo ang mga mata ninyo. Tulungan natin si Sara Duterte, no? This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin, kung magagawa ba yung 20 pesos? Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then, totoo po yan mga kabrad. Hindi po magaling na presidente si Bongbong Marcos kasi unang-una na, sana nasawata niya noong binabanatan ni Martin Romualdez si Sara, yung ayaw pagbigyan sa kanyang confidential fund na napaka-konti lang, ilang daang milyon lang. Samantalang ang ninanakaw nila, bilyon-bilyon. Grabe unity nga. Tapos, hindi na ni Bongbong Marcos yun, hindi niya nagawa ng paraan yun. Dapat, sinabihan niya si Romualdez na hayaan ninyo diyan sa kamera na mabigyan yan. Pero hindi siya nakialam. So tingnan nyo, talagang hindi siya talaga magaling na presidente. Hindi katulad ni Duterte na talagang magsasalita yun at masusunod. Susunod din ng kamera, di representante ang mga sasabihin ng presidente. Ganun dapat. So siya hindi ang parang presidente si House Speaker no, kasi merong maitim na adhikain itong House Speaker. Gusto niya tumakbo ng pagkapangulo, pero hindi naman po kahit naubusin niya ang pera ng buong bayan, hindi po siya magiging presidente. Ay naku, hindi po siya kilala. Hindi siya kilala. Totoo yung sabi ni Sara Duterte na wala siyang kalaban sa Tacloban kasi
Ganun nga, alam nyo na, no? Alam nyo na, huwag na natin baka mamaya maano pa tayo. Huwag na natin sabihin, ituloy na natin mga kabrad. He said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, that's so incompetent, or he was lying through his teeth 20 pesos to daw. get the votes of people. Ninyong lahat. Martin Romualdez, Hindi Lisa kaya. Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Totoo yun, lying to his teeth. Lying to his teeth means say talagang nag-lie ng gusto. Ginamit niya pa yung yung social media niya, yung YouTube channel niya para lokohin ng mga tao. No? Natingnan natin kung mababalik natin yung ginto, tingnan lang natin, sabi niya. Eh, yun ang inaasahan ng tao kaya binoto siya. No, wala naman, no. Wala na, ng mga kalahati na ng termino niya, wala namang nababalik. Ang nangyayari pala, nananakaw ng gusto. Kala natin mababayaran yung yung mga utang, mababayaran, yung pala lalaki ng lalaki. Kala ko nun maubos yung utang, tapos magkakaroon ng value yung pera natin kasi magiging katumbas na ng ginto ang pera natin. Pero hindi pala, talagang niloko po tayo. Niloko po tayo ng kasalukuyang administrasyon. This is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirain mo yung tangal ng kasama ko sa office of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, may utos na ng pera sa DepEd. Ayun mga kabrad, no? From the horse mouth. Nagbigay pala itong si First Lady ng pera sa DepEd nung DepEd Secretary pa to. Eh saan galing yun? Di sa pera ng bayan. Binigay naman ni para sa DepEd ni Sara Duterte. Di ba? Dapat First Lady, huwag kang nakikialam. Kasi nakita naman na natin tong si First Lady kung kaano talaga ka-unprofessional tong tao na to. Nakita natin nung ininom niya yung drinks ni Chis Escudero, nung iniwas-iwasan niya talagang iniwas-iwasan niya tong si Sara Duterte, nung paalis sila papuntang abroad. Diba? Dapat itatabi mo yung unprofessionalism mo. Kahit na yung sama ng loob mo, dapat maging professional ka, I mean. Diba? Tapos kami yung nagsisinungaling?
Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Totoo yan. Yan. Pinabayaan niya si speaker, oh. Yung pinsan niya para abusuhin ang pera ng bayan. Grabe. Napaka walang kwentang presidente. Ano? Eh, magaling lang siya magsalita. Yung mga hindi niya binabasa, ganun lang. Pero walang tibay, walang galing. Panay ano lang. Panay picture-picture lang ang ginagawa niya. Alam niyo, yung mga lupa na pinamigay niya, nako, baka balang araw, kukunin din yun ng mga may-ari. ng mga may-ari. Yung, di ba, kamakailan lang ay namigay ng lupa yan. Yung mga title. Naku. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin ninyo, alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong, sinagot niya. Pumunta siya. Maayos siya kumausap. And then sasabihin ninyo sa amin, wala talagang contempt na nagawa doon, ano. Kasi alam niyo, bumabawi lang tong si si Makabayan Black eh. Kaya sinight niya in contempt tong si Lopez eh, no. Kasi dati tinitira ni Sara sa pamamagitan ng NTFL Cup, yung mga Makabayan Black na yan. Kaya yung Castro na yan, gumante sa OBP ni Sara. No? Grabe, oh. Yan ang masama talaga eh. Sila ang nananaig ngayon, yung mga Makabayan Black na mga yung sinasabi nilang terorista raw. Hindi ako nagsabi, sinasabi lang, no, inulit ko lang, terorista raw, no, na mga kumukuha ng mga anak natin para dalhin sa bundok para lumaban sa pamahalaan. Bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin, hindi tapos ang audit namin. Tapos buhaghag na ninyo tanan ang gisubmit namo sa COA? Tama ba yun? I have a video of Chairman Gamaliel Cordoba. Sinasabi niya, mali ang ginawa niya. Tama ba yun?
Ikaw ba ang auditor? Ikaw ang appeals. Wala pa kaming audit? Sasabihin mo na mali kami? Hindi pa kayo nakakita ng kalaban na tulad ko. Nagpigil ako na nagpigil. Kasi masama sa bayan. Hindi maganda ang political instability. Lagot kayo kay Sarah. Pinabayaan ko kayo sirain ang pangalan ko. Kasi I have nothing to lose. Sinira niyo na siya. Wala na siyang ikakasira pa. Tapos ganito ang gagawin niyo. Hindi ko alam paano nakakatulog ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Gabi-gabi, mahimbing ang tulog mo. Ganito ang bayan natin. Bilyon-bilyon ang nawawala. Tanungin nyo si Congressman Ungab, Chairman ng Ways and Means, Chairman ng Appropriations Committee. Tanungin nyo siya, paano nawawala ang pera? Paano nyo ginagel ang pera? In fairness naman sa Chief of Staff, sumusunod lang naman siya sa hindi niya pwedeng banggain ng kasi magiging kudita yun eh. Pag hinahayaan niya lang na ganyan ang nangyayari. Kasi sa lang naman sila eh. Sa pagtatanggol sa panlabas na kalayaan natin eh. Hindi naman siya katulad ni Trillanes na makakita lang ng konting nakawan eh, umaakto na agad. No, in fairness lang kay sa Chief of Staff, si Browner ng Department of Education, Martin Romualdez. Inattach nyo ang projects na hindi man lang dumaan sa paaralan, sa SDS, sa region, even sa central office. Basta na lang listahan ng mga congressman. 19 billion. Tapos, nung 1 billion na lang ang naiwan sa DepEd, anong ginawa nyo? Kinuha nyo ang 5 billion sa repairs, nilipat nyo para mukhang lumaki ang pera. Martin, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Gium-um ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Ginigipit nila. Kinukuha nila lahat ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medi Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ang dami ng... Ano sabi ko sa'yo? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera. Lahat ng makuha mo na gustong tumulong sa akin, kunin mo. Gastusin mo. Ano sabi ko sa'yo? Pasensya ka na. Wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Hindi ko naman alam, ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, legitimate na pagsira sa kalikasan,
negosyo mo. Ayan, bumabawi na nga. Bumabawi na nga yung sa mga akap, yung mga kung ano-anong mga pinapalaman sa mga pondo ng mga ahensya, ng mga kabinete. Ayan, babawiin niya na. Binabawi na talaga, no? Wala naman siyang nilabas na pera. Kaya nga di ba, nababalitaan natin sa social media nakakabili lang ng kung ano-anong gamit itong si speaker, mga real property. Media, negosyo mo. Ano pa bang mga negosyo ni Martin Romualdez? Sulat niyo yan lahat. Akala ko magninegosyo ka lang. Kasi businessman ka naman. Hindi ko naman alam, binubulsa mo. Ibubulsa mo, kakamkamin mo ang legal na pera at illegal na pera. Tanggap ka sa illegal, tanggap ka sa pogo. Pinaalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiiwan ang pogo mo. Tanggap ka, pogo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka dito sa National Treasury. Akin ito, akin ito. Babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. Walang buboto sa'yo. Please lang. Wala. Narinig niyo po yun, yung sinabi ni BP Sara, no? Grabe talaga, no? Hakot na hakot time na yung ating Speaker of the House. Hakot time. Kabilaan daw sabi nga, hakot sa illegal, hakot sa legal, kung saan ang gagaling. Yung mga donor, kuha dito, kuha doon. Ang daming pera, grabe. Sobrang dami. Yung mga gustong sumama sa kanila. Binigay pa pala ni Sara sa kanya yung mga pera na yun nung lumalaban sila. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. Kasi binibili mo, pinapakidnap mo, hinaharas mo ang mga kalaban mo. Hindi ka dumaan ng contest. Ang alam mo lang, kasi mayaman ka, bibilihin ko lahat ng tao ng pera. Totoo yun. Wala pong buboto talaga kay Martin Romualdez. Kwarta na may inyo. Ay kahit there is nothing. Kahit ubusin niya ang pera ng mga Pilipino. Yan lang. Martin, harapin mo yung katotohanan. Walang boboto sa iyo. Senador man, Vice President man, President man, walang boboto sa iyo. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban eh. Palamang hindi na. Mga kabrad, sa pananalita ni BP Sara, nanalo pala tong representative na si dahil walang kalaban. Wala raw kalaban. Kasi baka tinumba raw, ayon kay Sara, no? Baka binili na lang, ganun. Binigyan na ng pera para wag nang tumakbo. Alam naman po natin yung nangyayari dyan sa Region 8. Diyan ang talama, kaya nga po binabagyo ng husto kasi dyan ang napakamakasalanan po ang Region 8 Kaya po pinaparusahan ng husto. Sinong gusto sa lahat sa buong Pilipinas ang ibalik ka sa Kongreso? E di lahat ng tao pupunta yan doon sa Tacloban, mangangampanya yan sa kalaban mo. Kasi magnanakaw.
Totoo po yun, tama si Sarah. Wala po. Kahit senador lang, hindi po mananalo si Martin. Si Martin Romualdez, kahit senador. Gusto niya tumakbo ng presidente. Ay nako. Ubusin lang po ang pera natin. Hahakutin niya lang. Hahakutin lang po ni Martin Romualdez ang kaban ng bayan. Totoo po yan. Wala pong boboto sa kanya. Kasi ano po siya, hindi po siya kilala. Unpopular po siya sa maraming mga lugar. Sa napakaraming lugar. Talaga, hindi siya kilala. Kaya lang nga naging speaker yan dahil kay Bongbong eh. Di po ba? Pero kung hindi si Bongbong Marcos ang presidente, magiging speaker ba yan? Hindi. Ano lang yan? Kung hindi nga nagsasalita yan eh. Sa pagiging, sa pagiging congressman, halos hindi mo na nakikita yan sa TV. Di ba? Yung mga nakaraang panahon, yung mga panahon pa, wala. O, hindi mo nakikita yan. Ngayon lang lumabas yan si Martin Romualdez. Hindi ka dumadaan sa audit. Milyon-milyon, buwan-buwan. Totoo yun. Certification lang ng congressman. Hindi, kasi sa Tacloban kasi pag 1 binayaran million, niya yung 2 mananalo million, pa pirma rin siya lang. ron. Alam nyo, bakit alam ko? Kasi may MA din ako. May MA ako sa DepEd, may MA ako sa OVP. Pero sa akin, nire-require ako ng resibo ng COA. Pero alam ko, certification lang ang kailangan. Pero nagko-comply ako. Bigay nyo lahat ng resibo. Pero ikaw, pirma mo lang, hindi mo nga ata pirma yan, pirma lang ng staff mo yan. Milyon-milyon dyan sa Committee on Accounts. Lumalabas ang pera. Pirma nyo lang. Walang nag-audit sa inyo. Sino ang nag-audit ng confidential funds ng Office of the President? Wala. Yan ang Pilipinas. Yan ang bagong Pilipinas. Kriminal ang speaker. Bakit ko nasabi kriminal siya? Basahin niyo yung kaso niya sa United States of America. Sinungaling, presidente. Double whammy pa. Hindi lang siya sinungaling. Hindi pa siya marunong maging presidente. Nagpresenta ka na magiging presidente ka. Tapos, hindi ka pala marunong. Sarap-sarap ng kain ninyo, buffet, dyan, dito, sa House of Representatives. Alak, lahat. Lahat ng juice, lahat ng mamahaling wine. Pero yung taong bayan na prinamisan ninyo ng 20 pesos na rice, yung taong bayan na hindi ninyo pinupuntahan sa mga komunidad nila, ano sabi nila? Asin lang okay na mi, anad naman mi ana. Ganyan ang bayan natin. Okay na lang kami sa asin. Saan ka nakahanap ng bayan na ang tao, because of their hopelessness, because there is no functioning government, umukay na lang sa asin. Buti na nga lang, abogado si Atty. Lopez eh. Kasi alam niya kung ano sasabihin niya doon sa mga pumasok sa kwarto niya. Na take note, nagnakaw pa ng cellphone. Saan ka nakahanap? Papasok ka, nanakawin mo yung cellphone, dadalhin mo pa yung tao. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes.
So, alam mo ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa Makabayan Block nung mayor pa ako. Ang laban, wala dyan sa EDSA ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban ma'am nandun sa loob ng palasyo. Ayan, magre-react tayo sa pronouncement niya ni Sara. No? Mali yan, mali. Kasi, hindi naman talaga niya kayang ipapatay si President. Kasi binabantayan ng PSG yan. May makakalapit ba yun dyan na killer? Hindi. BP Sara, hindi mo mapapatay yan. Dapat yung mga ganyan, yan ang gustong lumabas ng mga kalaban ni Sara, yung mga ganyang pronouncement ni Sara, yung mga ganyang pagkakamali. No, kawawa naman si Sara, no? Para mapa-impeach nila, para mapabagsak nila, ganun. Kasi si Sara react ng react eh. Kaya nga sabi ko, Sara, huwag kang magre-react, Sara. Huwag kang mag-react na mag-react. Tumahimik ka muna ang layo-layo pa ng eleksyon sa pagka-presidente. Kaya mag-ingat kang maigi, Sara. Yan ang problema. We appreciate yung expression ninyo ng disgust, ng pagkamuhi, ng hopelessness, kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng marami, milyon. Alam ko yan, ma'am, kasi kahit saan ako pumunta, ako ang sinasabihan, binoto namin yan dahil sinabi mo, iboto namin. So, yes, ma'am. Maraming salamat sa ginagawa ninyo. Dahil sa ginagawa ninyo, I'm sure nakikita yan ng taong bayan and na-appreciate nila yan. Marami sa ating mga kababayan ang gusto sumali sa inyo. Pero sa sobrang hirap ng buhay ngayon, hindi nila maiwanan yung mga trabaho nila at hanap buhay nila para pumunta sa daan. Bakit sila naghihirap? Bakit? Dahil sa gobyerno. Di ba dapat yung gobyerno natin ang nagpapagaan ng buhay ng tao? Bakit ang gobyerno natin ang nagpapahirap lalo sa tao? Kasi gusto ba nila lagi na lang mahirap ang mga tao para madali mapasunod? May mga lugar kami sa Mindanao na ganyan ang mga politiko. Gusto nila mahirap lahat. Kaya bahugan lang nila ang kwarta. Governor na sila, mayor na sila, congressman na sila. Hanapin niyo, ma'am, yung mga lugar na sobrang hirap sa Mindanao. Tingnan nyo anong gawain ng politiko. Pinapakain lang ng pera ang tao. Binabastos yung kanilang pagkatao. Dahil wala silang pakialam. Yan din yung mga tao na gusto sumama sa inyo, na nakikiisa sa inyo, pero hindi nila maiwanan yung hanap buhay dahil sa pamilya. Madami yan. Binigyan nyo ng example ang taong bayan kung ano yung sinasabi ko, because it's happening all over the country. Gusto nila, sila lang ang mayaman. Alam nyo ba, sa bentahan ng mga relo ngayon, sino bumibili ng mga relo? 3, 4 at one time? Mga politiko. Mga galamay ng politiko, karamihan mga congressman. Tanong nyo sa mga dealer ng relo, ng mamahaling relo dito sa Pilipinas. Tanong nyo sa mga dealer
ng mamahaling kotse sa Pilipinas ang mga congressman. Kung sila, kung ano yung gusto nila, Hindi na uso rin yun yung gagawin namin. So, samahan ko sila. Yes sir, nandyan sila sa labas. Pero talaga, totoo. Bakit kayo cellphone maglilipat lang, ng meron tao ng sa relo loob eh. ng correctional? Convict ba ito? Accused ba ito siya of a case? Of any case? Ano ba yung correctional facility? Di ba dapat sa mga akusado yon? At sa Yung mga kotse, pwede. convicted? Uso. Di ba dapat kay Franz Pero Castro relo, yun? hindi na uso ngayon yan. No. That is something to think about, no? Sa mga mambabatas. Yung pwede ka maging congresswoman, pwede ka maglakad dyan, pending your appeal. Which by the way, pag in-overturn yan, regalo yan ni Martin Romualdez kay Franz Castro. Kanina, pumunta sa akin yung Sergeant at Arms doon sa office ni Congressman Pulong Duterte. That was 6 p.m. Oo. Sabi niya sa akin, sabihin mo 5 p.m. Sinabihan pa niya ako magsinungaling. That was 6 p.m. Okay? At that time, walang order. So between, sabihin na natin 15 minutes siya doon, 6:15 hanggang 12 midnight, nakapag-gawa siya ng report, nakapag-meeting ang committee. Nasaan yung meeting? Pakita nyo sa akin yung minutes. Pakita nyo sa akin. Sabihin nyo, Zoom. Kahit hindi nyo ma-determine ang quorum sa Zoom, sige, sabihin natin tama yung Zoom. Nasaan ang picture ng Zoom ninyo? Nasaan ang minutes ng meeting ninyo? Nasaan ang pirma ng committee secretary sa minutes ng meeting ninyo between 6:15, 12 midnight? Yan yung sinasabi ni Atty. Lopez. Walang batas ang Pilipinas ngayon. Wala na. Bastusan siya. Tapos nagagalit sila. Sinasabi nila, spoiled brat ako. Ang problema ninyo, hindi nyo ma-prove ang pagiging spoiled brat ko. Wala nga, walang Zoom meeting. Isa lang ang nagmamaliubra dyan. May nagmamaliubra sa mga bagay na ganyan yan. Niyayari nila, tinitira talaga nila si Sara Duterte. No? Nagbago. Simula nung ako ay bata hanggang ngayon. Hindi ako nagbago. Ni walang isang tao makapagsabi doon sa Davao City na spoiled brat ako. Sabihin niyo, corrupt ako? Ako ba yung may bribery case sa mga Supreme Court justices na hindi nahihiya? Wala akong corruption case. Sinasabi ninyo nawawala ang pera dahil may notice of disallowance. Ano ba ibig sabihin ng notice of disallowance doon? Ano ba sinasabi niya? Kulang yung mga papel ninyo. Kasalanan ko ba yan? Galing sa field ang papel. Hindi naman ako ang gumagawa ng papel eh. So, ibig sabihin, kasalanan ko kapag yung nag-uusap doon sa kalayo-layong barangay sa Samar, gumagawa sila ng papel na mali, sinasabi ng COA, tapos ako yung nagnakaw ng pera? Yung ina ninyo? Alam mo, ma'am, nagmumura talaga ako na tao. Kaso hindi lang ako nagmumura talaga in public. Dahil ang mga bata nakikinig sa akin. Napapansin ko yan. When I talk, children listen. That is the reason why I don't cuss in public. But it doesn't mean hindi ako marunong at hindi ako nagmumura.
I am doing it for the sake of the country. Kasi nakikinig yung mga bata sa akin. Hindi sila nakikinig kay Martin Romualdez. Lahat yung hindi sila nakikinig kay BBM. Diyos. Tayo umabot sa ganito. Hindi ko alam bakit umabot yung bansa sa ganito. Game plan namin is may lawyer sa labas and then may Apa. lawyer sa loob. And there's a Okay. standoff. And then, yes, we expect that they'll break down the door anytime. She called me. Buti na lang, hindi pa ako tulog. Tinawagan niya ako. And then she was crying and crying and crying. Hindi ko siya maintindihan. Umiiyak lang siya nang umiiyak. Hindi ko maintindihan. The mere fact na umiiyak siya nang umiiyak, I knew something was wrong. So, bumaba ako. Pumunta ako. Naglakad ako. Nakita ko lahat ng mga pulis. Nakita ko yung person with the big camera. Person with the small camera. And then sabi ko, where is she? Nobody answered. So, dumiretso ako dito sa kwarto. And then, kumatok ako. Sabi ko, si Sarah to, papasukin niyo ako. And then she said na, I want you to be my lawyer now. And I said, okay, sige. Alam nyo, the police can only implement legal orders. Sabihin niyo sa amin, mga congressman, sabihin niyo sa amin, paano naging legal order yan? Hindi niyo nga sinulat that you have the permission to conduct a meeting. Wala nga kayong opisina ngayon. Paano kayo nakagawa ng order from 6:15 to 12 midnight? Sino nagre-respeto kay Marbil ngayon? Yung mismong mga pulis niya, hindi siya nire-respeto. Dahil sinungaling siyang tao. Yung ambulance, ayaw nila papasukin. Si Marbil, who has nothing to do with this thing here ngayon, papasukin nila. Oh, yan ang tanong namin. Saan ang batas dito? Batas ni Martin Romualdez lang lagi?